Share screen ulit ako. Next. So, ayan. Dito tayo sa cast. Kapag sinabing cast, siya ay hinulma. May hulmahan siya. And then, para makuha yung kanyang figure, tinatanggal siya dun sa pagkakahulma niya. Okay, so yun yung ibig sabihin ng casting. Kapag sculpting kasi, tinatanggalan siya ng iba't ibang faults niya para makakuha yung figure. So, itong sa casting, siya ay hinuhulma. Next. Ito naman is the Vietnam. So, sa Vietnam daw, na-impluwensyahan sila ng tatlong religion, Taoism, Confucianism, and Buddhism. Na galing sa iba't ibang bansa na nakapaligid sa kanya. Ganun kasi yung sa Southeast Asia, kadalasan ng kanilang mga kultura ay na-impluwensyahan ng iba't ibang bansa na nakapaligid sa kanya o yung mga bansa na sumakop sa kanila. Katulad dito sa atin sa Pilipinas, ganun din. Iba't iba yung nakasakop sa ating bansa, iba't iba yung na-impluwensya at nakuha nating kultura sa kanila. Okay, so Dongsan culture, so famous daw sa paggagawa ng kettle drums, maliliit na drums, small carving and house utensils. So morning houses, ito daw morning houses, ito yung isang bahay na ginawa para ma-honor o mabigyan ng halaga yung pagkamatay ni GLI and Bana. So dito daw nag-symbolize, gagawa sila ng statue para sa kanilang grave. So ito yun. So ito yung statue na nakalagay dun sa morning houses sa Vietnam. Next. Sa Indonesia. Sa Indonesia, ang daming amazing na sculptures na meron sa kanila. So, yan. Basahin nyo na lang sa modules nyo itong mga nakalagay dyan. Kasi, iba't iba yung sculpture na ginawa nila. Iba't ibang lugar din sa Indonesia yung magagaling gumawa ng mga sculpture nila. Ayan. So, isang pinakasikat din na temple sa Indonesia is the Borobudur Temple. So, ito yan. Part lang siya, isa siyang panel ng Borobudur Temple, pero napakalawak ng temple na yan. Okay. Next. Malaysia. So, Malaysia naman is the relief wood carving. Kapag sinabing relief, ano yun? So, yung relief wood carving, ano yun, Jenny Irish? May share ka tungkol sa relief wood carving, Jenny Irish? Number 1. Okay. So, relief wood carving, nakikita nyo ba yung mga pintuan, kadalasang pintuan natin, may mga ukit-ukit kapag kahoy yung ating pintuan. O kaya yung mga upuan natin na kahoy, may mga inuukit sila doon. So, ganun yung example ng relief wood carving. So, may two kinds of wood carvings sa Malaysia. So, ukiran halus, fine carvings, relief pattern. So, ito yung iba't ibang pattern na binibigyan o ginagawa ng mga Malaysian. Halimbawa, kapag magpapagawa tayo ng higaan, di ba sa higaan natin na kahoy, dun sa mismong ulunan natin, may nakaangat siya na tabla. So, ganun yung ginagawa nila ng wood carving. So, ang tawag doon, ukiran halus. So, dito naman sa ukiran kasar, yung malalaking objects na yung ginagawa. Halimbawa, lamesa, lalagyan nila ng ukit. O yung windows, ukitan nila ng kanilang mga bulaklak. Yung pintuan, inuukitan nila ng iba't ibang design. So, kapag malalaki na yung mga design na may ukit, ang tawag doon is the ukiran kasar. Kapag medyo maliliit naman yung mga inuukit, halimbawa mga sa mga kutsilyo lang, sa mga baso lang, sa mga tasa. So, ukiran halos yung tawag. And then, senggal. Senggal yung ginagamit na kahoy kapag gumagawa yung mga Malaysian ng houses and boats. Kasi isa siya sa pinakamatibay na kahoy dun sa Malaysia. Hindi basta-basta siya inaanay.
Next, Singapore, Merlion. So, ito yung pinagawa ko sa inyo. Ano? So, Merlion, pinagsama siya ng mermaid o isda, and then lion. So, yan yung pinaukit ko sa inyo. May ibang nag-submit nun. Ano, yun yung pinili nila na artworks nung una nating mga activities. Ano? Next, Brunei. Brunei naman is kilala sila sa metal sculpture. Ano, kadalasan kasi ang ginagamit na sculpture noon, ang tema nila is sa kahoy. So dito sa Brunei, gumagawa sila ng panibagong paraan para makapag-sculpture. So gamit ang metal. Anong sikat na sikat yung metal sculpture pagdating sa Brunei. Okay. Next. Learning task number 2. So dito lang match the following artifacts and object and landmarks from column A to the place of origin on column B. Write the letter on your notebook. So hindi nyo sa notebook sasagutan yan, sa answer sheets nyo na sasagutan yan kasi may kanya-kanya naman kayong answer sheets. Okay, halimbawa, sagutan natin itong example number 1. What po? Anong bansa siya? Sulat sa chat box. Okay, sasample natin yung number 1, ha? Anong bansa yung what po? Thailand po. So siya ay, tama, Thailand. So letter F siya. So ganun din dito, So pwede nyo namang kasing balikan yung module para makita nyo kung saan bansa nakalocate itong mga artifacts or art object na ito. Okay, next. Learning task number 3. Use the table to identify the different artifacts, art object from each country and give the distinct characteristics. Mabilis na yan. Yung sagot nyo dito sa learning task number 2 o ililipat nyo lang dito sa learning task number 3. And then, ito na lang yung hahanapin nyo, yung distinct characteristics ng bawat artifacts na yan. So, halimbawa, sinagutan na natin yung number 1 sa Thailand is what po? So, hahanapin nyo na lang dito yung kanyang characteristic. Ano bang meron characteristics? Yung what po na yan. So, isusulat nyo din siya dun sa ating answer sheets. Kapag hindi ka siya, mag-extra na lang kayo ng papel, extra paper na lang. Kung medyo mahaba yung kanyang characteristics. Okay. Next. Ito yung hindi ko na isulat sa hindi ko na isulat ito sa answer sheets niyo. Napansin niyo ba? Nagtanong na kanina si Jeremy. Salamat sa pagpapaalala, Jeremy. Ha? Wala dyan sa answer sheets niyo yung learning task number 4, hindi nakasulat dyan. Nakita niyo ba sa inyong answer sheets? Opo. Yun. So, ganun na lang gawin natin. Isulat nyo na lang siya sa separate paper. Kahit 1/2 crosswise lang or kung ano yung available na papel na meron sa inyo. And then, staple nyo na lang. Para hindi mapahiwalay. Naintindihan? Okay. So, ayan. Anong gagawin sa learning task number 4? If you're given chance to travel, which on this country would you like to visit and why? Ayan, dito kayo mamimili sa mga bansa na yan. So, bakit daw yun ano daw yung gusto nyong puntahan na bansa at saka bakit? Bakit yun ang bansang gusto nyong puntahan? Okay? So, next. Learning task number 5. Locate the places of the following items in Southeast Asia countries and relate the function of the arts to their culture. So, hanapin nyo yung Sentosa Merlion. Ano bang bansa siya? So, siya isa Singapore. So, ilalagay nyo daw bakit Sentosa Merlion yung pinili na arts ng Singapore na i-represent dito sa ating
lesson. So ano ba yung kahalagahan ng Sentosa Merlion sa buhay ng mga taga Singapore? Bakit yun yung naging national tourist spot nila? Okay, ganun din sa Wat Po, sa Angkor Wat, Dong sculpture of Dong Noy Cave, Borobudur Temple, and ASEAN Park. So bakit yun yung ano yung naging function nila dun sa kultura na meron ang bawat bansa na pinaglagyan nitong bawat artworks na yan. Next, learning task number 6. So last task na ito. So make a model of any representative from different countries in Southeast Asia using any color of modeling clay available at home. So and then kapag nagawa nyo na yung modeling clay na yan, so make a reflection. Saan kayo mamimili? Ano yung pagpipiliin yung gawin para dyan sa modeling clay na yan? So, ito din yan. Ano? Yan yung 10 na pagpipilian nyo na para gawin na modeling clay. Ano, hindi kayo gagawa ng sarili nyong design ng modeling clay. Ayan. So, nandito yan sa learning task din natin. Sa answer sheets natin. Ayan yan. And then, kapag nagawa nyo na yung sculpture nyo, gamit ang modeling clay, yan, isa-self-evaluate nyo yung inyong ginagawa. So, ito yan. Yan. So, pag mamasdan nyo mabuti yung inyong ginawa, and then, sasagutan nyo itong self-evaluation. Okay. Ayan, tapos, pagkatapos nyo evaluate, itong nasa next page, wala din yan sa wala din yan sa answer sheets. Nakita nyo ba? Hindi din yan nakalagay sa answer sheets. Kasi yan, ay gagawin nyo sa papel na. Sa papel nyo na siya gagawin. Pero nasa module yan. Learning task 7, research and reporting. So, ganun din. Mag-research kayo ng different folk arts and cultural symbol na meron sa iba't ibang bansa na napag-aralan natin. And then, sasagutan itong diagram. May question ba dyan? May question? Tungkol dito sa learning task 7. Any question dito sa learning task 7? Wala po. Okay. Next. Learning task number 8. Making a wow kite. So, wait, magpapakita ko sa inyo ng example ng wow kite para makita niyo. Ayan. So, ito yung example ng wow kite. So, nakalagay dyan, gagawa kayo ng isang wow kite. So, itong wow kite na yan ay isa siyang arts na meron sa, anong bansa siya? Sa Malaysia.
So, dito, hindi ko na kayo papahirapan na gawin yan. Ano? So, ang gagawin nyo na lang, sa isang bond paper, so magda-drawing na lang kayo ng wow kite. Ano, hindi nyo na mismo gagawin yung kite na yan. Kasi madami siyang materials na kailangan. Ano? Pero kapag drawing nyo na lang yung wow kite na gagawin nyo, so mas mabilis para sa inyo yun. Ano? Mas mabilis na gumawa. Kaysa yung mismong kite talaga ang inyong gagawin. Okay ba yun? Okay ba sa atin yung ganun? Yung ganong gagawin? Opo. Okay. So, ayan. Kaysa mahirapan pa kayo paggagawa ng mismong saranggola na maganda ang design, ganyan ang design. Kung tayo ay face to face kasi mabilis pagawain sa inyo. Kasi i-groupings ko kayo para gumawa ng ganyan. So, ngayon kasi, individual lang kayo, hindi kayo pwedeng lumabas at mag-groupings. So, ang gagawin ay ito-drawing nyo. Jeep naman yung bigat. Okay. So, yan yung wow kite. Ito yung pinakang finals na performance arts nyo sa akin sa arts. Okay? So, ayan, wow kite. Kailangan lahat talaga mula nung learning task week 1 ng arts hanggang ngayon hanggang dito ay gagawin nyo talaga lahat. Kasi mahalaga talaga yung mga performance arts na ginagawa nyo. Kasi yun talagang i-record ko. And then, bukod yung pag-record ko ng mga written na learning task. Okay, kaya kung kumpleto na kayo doon sa mga learning task na may mga artworks na gagawin, so mas mabuti yung ganun. Okay. And then, pagkatapos nyo din i-drawing yung wow kite, so ganun din ang gagawin nyo. Meron din kayo ulit na self-evaluation. So, ito yung mga sasagutan nyo na questionnaire dyan sa ginawa nyo na wow kite. So, dalawa yung gagawin. Una, yung clay modeling. Una yung clay modeling. And then yung pangalawa, yung drawing ng wow kite. Okay, so may mga questions pa ba? Any questions from the group? J. Paul, may questions? Pwedeng magtanong kung anong gagawin. Pwedeng ngayon pwede tayo magtanong kung saan kayo nalilito o naguguluhan doon sa mga learning task na ibinigay ko sa inyo. Kasi tapos na yung ating lesson. Hanggang wow kite kasi yung lesson natin. So yan, tapos na, naipaliwanag ko na sa inyo yung mga dapat gawin. Yan, tapos may 2 weeks kayo para gawin yung mga learning task na yan. Kasi November 20 ulit yung pagbabalik natin ng mga answer sheets and mga artworks na ginawa natin. Okay, any questions? Questions ni Lian Gale. So, yung po bang learning task 7 ay ang isusulat po ay yung mga wala sa module na sculpture. Lian Gale, pwede din yung naandyan na. Pero mas maganda, mag-research kayo ay yung mga bago nila na mga artworks. Yung hindi pa pinapakita dito sa ating lesson. Pwede yung mga hindi pa na ipapakita dito sa lesson para mas maganda. Pero kung wala talaga kayong makita, halimbawa sa Thailand, wala kayong ibang makita na artworks o artifacts na andun. So pwedeng yun na yung inyong ilagay. Pero syempre, mas maganda nga at mas mabuti kung yung mga wala pa dito sa module yung inyong gagawin na research. Okay. Yan, Gail?
Questions ba? Any question? Recorded naman ito. Ano, kaya pwede nyo siyang balikan mamaya kung may mga nalito kayo o hindi nyo maintindihan na learning task. Pwede nyo itong balikan mamaya. Okay, so wala na bang questions? Open ka muna ulit lahat para makita ko ang inyong mga gwapo at magandang mukha. Ba't natawa si Jeremy? Yan ba't natawa? Wala, sir. Ano, isa pang picture, ano? Open ka muna lahat para makita lahat sa picture. Ano? Ang hindi mag-open cam, walang attendance. O sige, excuse si Angela. Walang camera ang PC. Gia, Veronica, Lian Gail, Mira, Marcel Dave, Jopel, Jenny Irish, Angela. Kailan kaya tayo magkakasama-sama ng face-to-face? Ano? Itong anak ko. Prince. Open cam. Mukhang ayaw na mag-open cam ng iba. Ano? So, isa pa. Ano tayo? Yang. Okay. 1, 2, 3. Wait lang. Simple na siguro. And so, paano daw yung ano naman tayo? Virtual hug. Paano daw yung virtual hug? So, sabi sa amin dun sa aming meeting, ang virtual hug daw ay pa, ganyan. Ano? So, ganyan tayo lahat. Virtual hug. Dapat, nagbukas ba yung ayan, tapos na. Ganyan daw yung virtual hug. Ano, kaya pag may gumagano sa screen, ibig sabihin, hinahug nila kayo. Ano? So, kasi bawal yung hug talaga. So, ganyan na lang. Ano? Okay, ready? 1, 2, Hindi ko naintindihan kung anong gagawin. ayan, okay na. Puro kakayaan mo na. Nakita mo lang may load na naman yan. Ubusin mo na naman yan ng walang katutunan, ha? Sabi na ako late. Alam mo, may group chat kayo mga... Okay, so kung wala ng questions, so closing prayer na tayo. Ano? Para hindi masayang yung data. I-close na agad natin itong meeting. Ano? So, ang maglilid naman ay si Janelle. Kanina pa, sana nag-chat sa akin na wala. Closing prayer na tayo, Janelle. Ako rin, nanonood nga ako nung... Ano, bilatan mo yung laptop? Bakit ako nakabukas? Ang hindi.